Sa sinasabi nga ni Direk Roman na yung iba parang ginagawang rehearsal o ginagawang yung paggawa ng BMX movie. Kasi ng mga quality or pag-usayan nila parang gano'n. Ano opinion mo dyan? Sa akin, dapat naman talaga nabigyan ka ng chance, galingan mo para magtuloy-tuloy ka na yun para sa mga bagong director. Yun, para yung trabaho mo tuloy-tuloy. Tsaka para yung quality rin ng BMX hindi bumaba. Yun yung Pero ano rin naman po talaga sa artista tsaka sa director na training ground po talaga rin naman yung Viva Max. Ang dami na rin nagkakapangalan ngayon, nakakatawid tulad nila Angeli, si Asi, nakapag-serye, sila Rob, sila, ang dami-dami na rin, no? Kaya tingin ko, hindi naman training siya sa mga artista. Pero sa director, tingin ko that wag nang gawing training kasi nandiyan na yan eh. Hindi ka tulad ng artista, parang maintindihan pagbago eh. Tsaka yan dyan na yan, hindi na mawawala yan. Nakamarka na yan dyan. Nasa app na. Dapat talaga, bago nga siguro sumabak yung mga director, handa sila, mag-aralan nila, para sa amin din, para mga artista ng Viva Max, para sa app natin, na tuloy-tuloy na lumago. Kasi international yung lakas natin. Tapos dito, hayaan natin mapastal. Parang gano'n. Pero ikaw ano yung mga pinaka-favorite mo na tatlong pelikula mo sa BMX? At anong pinagsisihan mong ginawa sa BMX? Yung sa pagsisihan, hindi pwede eh. Okay. Baka may director na makalit sa akin eh. Okay. Halos lahat naman po nakatulong siya sa akin. So far, swerte po ako sa mga projects na nabigay ng Viva sa akin. Iba-ibang genre, lahat nakatulong sa growth ko bilang artista. Kaya tingin nila ready na ako dito sa mainstream. Pero ang masasabi kong isa sa mga umano sa akin, siguro bilang growth na lang ng artista, hindi ko nasabihan kung ano yung mga sumikat. Si Cho Diablo yung una. Kaya dahil sa si Cho Diablo, kaya siguro nandito ako ngayon sa top. Pansin yung acting mo. Tsaka sa action. Pero yung sa acting ko, sa Salakap, drama. In fairness. Doon po sa Salakap. Yun pinaka-challenging dramang movie ko. Tapos, siguro, yung pinaka-binigay na break sa akin ng Viva na Boy Kalda. Ayan, binasi ko lang po sa mga yung importance nila sa kasi hugot dati. Yun yung unang super lead ko eh. Bali, yun, Boy Kalda kasi all-star kasi, parang napakalaking movie na pinagkatiwala sa akin. Na-touch lang ako din. Comedy siya, first comedy ko. So yun nga si Cho Diablo dahil doon ako napansin sa action. Tsaka yan, sa Lakap. Nagkataon, puro tatlo, Direk Roman lahat. Kay Direk Roman lahat yun? Nagkataon. In fairness kay Direk Roman. Pero yun talaga eh, yun yung mga umukit sa ko eh. Bilang kaya nandito na ako ngayon eh. Si Cho Diablo dahil sa action, sa Lakap dahil sa drama, hard drama, heavy drama. Tapos Boy Kalda, paghahanda sa mainstream. Okay. Tapos, reaction mo na napapanood ka na ngayon ng mga bata dahil sa Totoy Bato? Yun sobrang saya. Saka, alam mo yung dati, makikita ka, mamumukhang ka, idol, nakangiti. Siyempre, idol ka dahil napapanood ka nila sa sexy Pero ngayon, wala pa naman nakakakilala dahil di pa naman babad yung Totoy Bato eh. Dahil sa Totoy. Yung idol ka na nila dahil nakikita nila may dala kang baril. Dahil sa ganong idol ka ng mga bata, na matatanda. Parang yung pagtingin nila paghanga nila sa mga nasa batang Quiapo. Yun yung po yung nilulook forward ko. Na so far, ito na talaga yung plano ni Boss Vic sa akin, puro action. Gagalingan ko palalo at kung yung ginawa ko doon sa sitio, sana ma-duplicate ko dito naman sa teleserye. Sa Totoy Bato? Sa Totoy Bato naman. Para ganun din maging impact ko. Para sa mga tao. Para gusto ko maging another inspirasyon na galing sexy. Umawit sa action.
May mga kamag-anak ka ba umahal sa buhay na parang proud ka na niyayaya sila? At least dito mapapanood yun na ako talaga na ano. Sa lugar ko, kasi before, proud naman sila kahit Viva Max pa. Pero hindi nila ma-share basta-basta. Siyempre yung mga bata, mga hindi. bata. Pero proud naman sila. Doon naman ako, kahit yung Viva Max pa lang, mga kamag-anak ko, mga taga dun sa amin, proud naman. Tapos, natawag akong Viva Max King. Ako naman proud din naman kasi kahit naman sabihin mo sexy mo, pinaghirapan mo naman yun. True. Pero mas mas sa ngayon, yung pagka-proud ko sa Viva Max King Cash dito, support ako sa action. Antay pa lang naman sa akin. Siguro pag talagang nag-level up na ako dito sa mainstream na parang nandun na sa kalibre nila Diego, yun talaga mas maano. Siyempre pagtatrabaho ako. Sinasabi nila na ikaw daw yung parang sumunod sa yapak ni Allen Dizon sa mga nag-aalaga ni Tito Jojo. Na from sexy naging mainstream, parang gano'n. Hindi ko pa po masasabi sa ngayon kasi wala pa naman akong award eh. Pero sana, dun sa ano, kasi hindi siya, moron na si Allen eh, moron drama eh. Pero sana pangarap ko din magka-award para gagalingan ko pa yung sana mabigyan ako ng mga magagandang movie na kasi ang award moron sa movie diba? Hindi meron din sa TV pero more sa movie. Ayun, sana mabigyan ako ng parang na pwede ma-nominate. Ayun. Na-challenging talaga na. Na-challenging. Ayun, matutulungan nyo dyan ako, Tito Roldan. Anyayahin mo na sila sa ano. Ayun, manood po kayo ng Totoy Bato, Monday to Friday, every 7 p.m. 7:15 p.m. bago magbatang kaya. Sa TV5. TV5. Okay, thank you.